na, no, for the past weeks ay naaral ninyo, okay, yung mga remainder ng Module 3A, okay, in which pinag-aaralan pa rin natin ngayon yung iba't ibang methods na ginagamit natin sa pagsasolve ng mga unknowns in a certain linear system. Okay, so that is what we tackle so far, no, on our lesson. Okay, so for today, no, tapusin natin yung first part, which is yung non-iterative or yung tinatawag nating direct method ng pagsosolve ng linear system. Okay, so far, yun ang na-discuss natin nung last week. So ngayon, tatapusin na natin, cover natin, okay, yung mga remaining na mga methods under that category. No? Okay, let me share my screen. Okay, now what we cover so far on our module is okay? Siyempre, okay, yung first three, no, yung graphical, determinant, at Cramer's rule, at Nave-Gauss. Now, I will discuss the third method, which is na Nave-Gauss, which is, by the way, yan yung pinaka-ama or pinaka-base mo na method ng mga susunod natin mga discussion. Okay, so para lang makita ninyo kung paano siya nag-jive in doon sa mga susunod na mga method. Okay, kasi dito nga rin dito siya nakaangkla, no? Okay, the naive ghost, no, ang ginagamit talaga to sa mga malalaking set ng equation or linear system kasi nga ang Cramer's or determinant is only accurate until 4, no? Hanggang 4 unknowns lang siya, in which ito ginagamit natin sa pangmaramihan, no? Pangmaramihan kumpara sa isang computer, no? Ito yung kanyang preferred na method na ginagamit. Okay, sa isang computer. When a computer process, no, a large set of equations that is plural, ito yung kadalasang ginagamit na method ni computer. Now, ang NAVGOS is nakaangkla siya, okay? Nakaangkla siya doon sa dalawang technique na tinatawag. The first one is the elimination, the second one is the substitution. Now, alam mo naman natin na ang approach ng pagsasolve ng n set of equation ay ito, di ba? For example, ito yung set of equation. Now, ang sinasabi ni Nave Goss, why not eliminate the unknowns per row? Pag sinabi kong per row, ito yung per row, per equation. Okay, per row, para siya mas madaling isolve. Bakit ko nasabi? Forward elimination. Yun yung unang part. According to this method, ang sinasabi niya, I will reduce this set of equations kasi ito, i-convert ko lang sa equivalent niyang matrix which is ito itong part na to, no? Yung nakita yung cursor ko, ayan siya, di ba? Okay? Okay. So, ito yung kanyang conversion mula dito sa equation na yan. Ito kasi yung general form, di ba? Tapos, ito yung kanyang matrix form. So, what Gabe Ghost will do is elimination. So I will reduce this set of equation into its equivalent upper triangular matrix. Pag sinabing upper triangular, okay, ang lower triangular niyan ay 0. Pansinin nyo, di ba 0 siya? Okay, 0 siya. So ang gagawin ko dito, i-reduce ko to sa kanyang equivalent na upper triangular form. Okay, then, syempre yung elimination na yon, ang mangyayari dyan, is mako-convert yan sa ganito. For example, meron tayong 3 by 3 matrix or 3 equation 3 unknown. Okay, mapapansin niyo dito, ilan ba ang kailangang elimination na kailangan para ma-convert siya sa equivalent niyang upper triangular? The answer is, it depends upon the number of unknown. For example, okay, pag meron tayong, let's say for example, meron tayong 3 equation, 3 unknown. Okay. So dapat 'di ba ang goal naging upper triangular. O yung magiging unang elimination mo, kailangan matanggal 'to. Tong part na 'to. Kasi pag na zero 'yan, zero, zero. Kaya lang hindi pa siya upper triangular, meron pang element 'to eh. Itong si A32, for example, A32. Tapos sa next elimination, kailangan ko matanggal si ito, si A32.
So in other words, ang unang tatanggalin dyan, yung element ng A21 at A31, ito. Tapos ang susunod ko sa next na elimination ko ay si A32. Okay, pansinin nyo, ang nangyari sa kanya, naging upper triangular matrix, tama ba? Okay, so it depends upon the number of unknowns. So anong ibig sabihin nun? So kung meron akong n set of equation, so minus 1, that will be the number of elimination. For example, meron akong 3 equation 3 unknowns. So 3 minus 1, dalawang elimination dapat ako. Okay, as simple as that. So, after that, after the elimination phase, paano ko malalaman yung unknown? Malalaman ko yan sa pamamagitan ng tinatawag na backward substitution. Ano bang sinasabi na backward? Pag sinabing backward substitution, magsisimula ako sa pinaka-bottom. Ang pinaka-bottom nito, pansinin nyo, ay yung third row. Ito yung third row, di ba? Magsisimula ako dito. For example, ang x sub 3 ay b sub 3 prime divided by a sub 3, 3 prime. Tama. Okay, kasi x sub 3 is equals to b sub 3 prime divided by a sub 3 prime. So meron na akong value nito. Syempre, paano ko malalaman si x sub 2? So sa substitute ko, yung value ng x sub 2 dito. Syempre, makukuha ko na si x sub 2. Sorry, si x sub 3 dito. Sorry, dito. At para makuha ko yung value ng x sub 2. Therefore, after that, pupunta naman ako sa x sub 1 para makuha ko siya. Ito naman, gagamitin ko yung mga value dito para makuha ko yung value ng x sub 1. Kaya siya tinawag na backward substitution kasi nga, okay, masisimula ako sa bottom until yung mga latest values, sinasubstitute ko sa mga succeeding na mga equations para makuha ko yung mga unknown doon sa mismong row na yun. For example, row 3. Ang row 3, ang kinukuha sa kanya, si x sub 3. Sa row 2, ang kinukuha sa kanya, x sub 2. Si row 1, kinukuha sa kanya, x sub 1. Si row n, ay kinukuha sa kanya yung x sub n. Okay, yun yung general form niya. Okay, in other words, hindi mo magagawa ang backward substitution nang hindi ka naka-upper triangular matrix, right? Kasi, ang rule nito, from bottom to up. Okay, kaya nga siya tinawag na backward eh. Yung kanila, forward, kasi mapapansin dito, pag sinabing forward elimination, magsisimula ako dito, 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 kanya, mula sa taas, bababa. Tapos, yung substitution niya, mula sa baba, pataas. Okay. So, in other words, the Navier-Stokes, okay, has two main method or technique. The first one is elimination, the second one is substitution. Okay, so ito yung general form niya, no? Ayan siya, no? Okay. At ito yung backward substitution. Ito yung general form niya. Pinakita ko lang sa inyo. No? But you get the idea that in a Navier-Stokes elimination, okay, ang concern niya, okay, ma-eliminate yung per row niya until such time na pwede na ako mag-substitute na lang pataas. Yun ang idea ng Navier-Stokes elimination. Okay. Having said that, no? Okay, the problem with this method is this. Okay, consider this. Paano pag ganito? Ang kaso ganito, no? 'Di ba ang sabi dito, bago tayo makapag-eliminate sa isang Navier-Stokes elimination, kailangan magkaroon ako ng tinatawag na factor, eliminating factor, 'di ba? Multiplying factor, 'di ba sa iba? Ang multiplying factor ko, 'di ba ang sabi niya is yan ay si A21 for example 2 by 2 divided by A11. Tapos mo-multiply ko siya dito para makuha ko yung matanggal ko 'to. Tama ba? Kaya lang, paano pag ang kaso ganito? Ganito siya. Ano sa tingin niyo mangyayari diyan? Pwede bang i-divide si 1 sa 1 sa 0? Kasi yun ang idea, 'di ba? Para makuha mo or ma-eliminate ko yung unknown, ang gagawin ko, kukunin ko yung multiplying factor na A21 divided by A11. Pwede ba 'yon? Pwede ba 'yon? Possible ba siya dito? Guys, possible ba siya diyan sa tingin niyo? Yes or no? Si A21 di-divide ko ng A11, possible ba siya? Ah? Yes or no? Possible? Hindi po. Possible ba siya? Ah? Possible hindi? Ah? Anyone? Pwede ko bang i-divide ang 1 sa 0? Ah? Pwede bang i-divide ang 1 sa 0? Hindi Pwede ba po. 'yon?
Undefined po. Undefined. So therefore, hindi ko pwedeng gamitin ang A21 divided by A11 na eliminating factor. Tama. So, ang pwede natin gawin dyan is mag-approximate tayo ng value ng A11. Ang pwede raw natin gawin doon, for example, kung yan ay 0, estimate na value ko dyan ay 10 raised to 10. Kaya lang, ang mangyayari dito, it can cause serious inaccuracy in our computation. Okay, kaya nga siya tinawag na naive eh, no? Meron siya mga pitfall or short. Okay? Short siya sa ganon. Pag ganon ang nangyari, pag ito in-input mo sa computer, hindi ma-define ng computer ang sagot. Tama ba? Kaya lang, dahil nga tayo ay medyo matalino, ang pwede natin gawin, si zero, ang approximate value niya, let's say for example, 10 raised to negative 10. Hindi ba parang zero na rin yun? Approximately. Kaya lang, magkakaroon tayo ng inaccuracy. Now, kaya ginawa ang tinatawag na partial pivoting. Ang partial pivoting, the idea is, di ba, ang tinatawag kasing pivot dyan, guys, is yan yung factor na pag-eliminate doon sa mismong unknown. For example, para ma-eliminate ko si A11, kailangan ko siyang multiply ng A21 divided by A11. Tama ba? Okay? Para ma-eliminate ko si element A21. Sorry, A21. Di ba? Ganun yung idea niya. So, instead na, okay, ito yung gagamitin kong pivot row or pivot element, ang gagawin ko, pababalik-tarin ko siya. Okay, pagbabalik-tarin ko siya. Hahanap ako ng isang factor, ng isang row in such a way na ito muna yung mauuna, susunod ito, susunod ito. No? Ang tawag doon, pivoting. Okay. Pivoting, ito yung kanya, step niya. Mapapansin nyo, yung kanyang algorithm ay halos kapareho ng naive-Gauss. Kaya lang, ito, specific siya doon sa mga ganong situation na may zero. Okay. Ang idea nito, hanapin ang pinakamalaking element sa isang row. At ang tatawagin natin siyang scale vector. Pag sinabing scale vector, yan yung ating magiging arrangement ng elimination. For example, ang pinakamalaking magnitude regardless kung siya ay positive or negative, kaya mapapansin niyo diyan, yung ratio niyan ay palaging absolute. Kasi hinahanap natin ano yung pinaka-possible na magiging malaking magnitude para siya yung mauuna. Okay? At yung pinakamahuhuli, yung pinakamaliit. Or, in this case, kaya iniiwasan natin siya, yung zero. Okay. So, these are the algorithms or step-by-step method. Pansinin nyo, for example, meron pa rin yung forward elimination at meron pa rin yung backward substitution. Okay, the difference is, hahanapin lang natin yung pinakamalaking magnitude sa kanya. Okay. So that is the partial pivoting. Mapapansin niyo dito, yung partial pivoting, ito, for example, ito, isa tong example ng partial pivoting. Sa number 2 ata yun. Ito. Sa number, ito. Dito sa number 2, ayan. Pansinin niyo, ito yung isa sa mga classic example kung bakit tayo kailangan mag-partial pivoting. Kasi mapapansin dito, hindi mo may eliminate, okay, ito, si A21 element dito sa equation number 2, kasi 0 si A11. Hindi pwede yun. So, kailangan humanap ka ng tinatawag na pivot element. Okay. Ayan. So, yan o. So, mapapansin nyo dito, hinahanap ko muna yung pinakamalaking magnitude or pinakamalaking ratio at yun ang inuna ko. No? Na eliminate instead na yung pinakauna. Kasi, ang idea ng elimination dito, tatandaan nyo, from bottom to up. Sorry, from top to bottom. Okay, dito sa pivoting, yung pinakamalaki muna. Okay. At yung pinakahuli, yung pinakamaliit. Okay. Tridiagonal system, no? Okay, ginagamit to, kadalasang nangyayari ang tridiagonal system, for example, sa mga, let's say for example, sa power system, na walang, for example, sa bus, yung mga panya, yung mga transmission line niya ay hindi common dun sa isang transmission line or sa isang bus. Kaya, mapapansin niyo yung itsura niya, no? May mga common denominator lang yung mga buses. Okay, pag kayo nag-aral ng power system, parang itsura niya, no? Pag plinat nyo sa isang equation, ganito yung magiging itsura niya. Ganyan siya, no? Okay, sa isang tridiagonal system, meron tayong tatlong element.
Okay. Ang tawag dito, no, yung una, yung letter C, mapapansin niyo dito, yung letter C, ang tawag sa kanya ay super diagonal. Ibig sabihin to, sa yung upper diagonal element, yung D, yung main diagonal, yung A subdiagonal. Now, yung characteristic ng tridiagonal system, which is by the way, no, medyo madalang siya mangyari, no? Sa power system nga, halos ganito yung itsura niya. Yung upper niya, papansinin niyo dito, ang characteristic niyan, yung upper niya at yung lower niya ay ano? Zero. Zero. Okay. Mapapansin niyo dito, ang idea talaga nito is para ma-eliminate ito at ito. Para mapapansin nyo, ang matitira na lang dito ay ito. Yan talaga yung main idea niyan, no? Na si yung kanyang main diagonal, yan yung pinaka magiging constant. Okay, ito yung makikita nyo dyan, no? Okay, yan yung characteristic niya. Na, bakit ko nasabing upper at lower triangular zero? Masasabi na raw natin, isa pa sa mga characteristic na bukod sa meron kang upper, middle, yung ating main diagonal at yung lower, if yung aij, ibig sabihin ito pag sinabing aij, I minus j is greater than 1. For example, 3, 1. 3 minus 1 is 2. 2 is greater than 1. Therefore, 831 is 0. Okay. In other words, mapapansin niyo dito, ang characteristic dapat niya, ang aij is 0. Okay? aij is, siyempre, pag a21 yan, okay, or 1 minus, 2 minus 1, siyempre, yan ay pasok pa rin sa tridiagonal. Dapat may value yan. Okay, so this is the format. Okay, pa ako natin masabing tridiagonal yan. Okay? Now, okay, so mapapansin niyo dito, okay, yung kanyang algorithm ay kamukha ng Nabes. Again, yung characteristic o yung paano siya sinasolve ay dinerive lang sa Nabes. Kaya ito yung Nabes ang inuna ko. Kasi yung mga idea niyan, kamukha noon. Okay, tridiagonal. Okay, diagonal dominance. Okay, okay, magagamit yung main diagonal dominant system, lalo-lalo pagdating natin ng iterative or indirect way. Okay. Sabi lang ni diagonal dominant na bago ka makapag-solve ng ganito, dapat yung sum ng diagonal niya ay yung sum ng mga off diagonal niya, remember, ang off diagonal dyan guys, ay yung format niya ay aij. Hindi, di ba? For example, a21, a13, A34, basta hindi magkamukha yung subscript. Okay, ang tawag doon, off diagonal. Yung diagonal, yung nauulit yung subscript. For example, A11, A22, A33, ANN. Okay? Yun ang tinatawag na yun ang tinatawag na main diagonal or diagonal. Okay, yun ang diagonal dominance. Okay, dito ko rin di-discuss yan. Okay? Ayan, nag-set ako ng isang example, no? Okay, sa power system, ayan siya. Okay, itong pan naman, itong Gauss Jordan, ang idea naman nito is yung kanyang main diagonal ay magiging 1. By the way, ang tawag doon ay identity matrix. Okay, if yung kanyang main diagonal o yung kanyang pinaka-diagonal elements, so A11, A22, A33, or ANN ay both 1 at yung upper at lower triangular elements niya ay 0, ang tawag doon identity matrix. Sa madaling sabi, yan ay yung 1 ng matrix. Okay. Ang identity niya, di ba, is AX is equals to B. Therefore, okay, B divided by A, syempre, yan yung X. No? Okay? Or A divided by A, dapat yan ay 1. Matrix A divided by matrix A is 1. In this case, yan dapat ay 1. Identity matrix. Yung kanyang diagonal elements ay both 1. Ang kagandahan dito kay Gauss Jordan, hindi na tayo gagawa ng backward substitution. Bakit? Pansinin nyo dito. Ang mangyayari kasi dyan, no, for example, dito, sa example na to, kailangan ko lang gawing ang format niya ay
yung kanyang A, ito yung A, di ba? Ay gagawin ko lang siyang identity matrix. Yan yung pinaka-goal doon. Kaya lang, no, dahil nga, ang involved lang dito kay Josh Jordan ay forward elimination, mas matagal siya compare sa Nave Ghost. Bakit ko nasabi? Kasi nga, wala ka ng backward substitution eh. Ang gagawin mo lang, eliminate yung mga off diagonal. Diba? Ang mga off diagonal natin, mapapansin nyo. Okay? Yung mga off diagonal niyan, ayan. Ito, ito, ito. Tapos, eventually, ang gagawin ko dito sa mga diagonal na element niya, gagawin ko lang siyang 1. Okay? So therefore, syempre, yung x sub 3, yan na rin yun. Yung x sub 2, ayan na yun. Yung x sub 1, ayan na yun. Di ba? Okay? Yon ang tinatawag nating Gauss Jordan. Mas matagal siya, no? Pag yan ay pininform ng isang computer o ng isang software, mas matagal siya, syempre. Kasi nga, eliminate ka lang ng eliminate ng mga off diagonal eh. Okay? Hindi mo na kailangan mag-backward substitution. Okay? Mas matagal siya, no? According sa algorithm ng computer, 50% siya mas matagal. Compare. Pero wala ka ng backward substitution. Ang meron ka lang, elimination. So parang ganito, no? Parang pinalitan ko lang yung backward substitution ng forward elimination. Ganun lang siya kasimple. No? Kaya siya Gauss Jordan. Okay? Okay, Gauss Jordan is identified with identity matrix. Okay? Now, the last three that we have no on this direct method, okay, dito sa lesson 3C, okay, is yung LU decomposition. Ang LU decomposition, no, ang ginagawa ng LU is hinahati niya yung matrix A sa dalawang part. Isang lower triangular matrix at yung isa upper triangular matrix. Kasi nga, ang property niyan ganito. Okay? A, supposedly, di ba, hahatiin natin. Nandito ko naman, dinerive ko naman siya dito. No? Yung A, gagawin lang natin siyang lower at upper. Okay, lower at upper dyan. Siyempre, identity na yan. Napapansin niyo dito na magkakaroon tayo, mag-i-split yung A sa dalawa. Okay, yung may split yung A sa dalawa. Una, gagawin ko muna to at eventually, yung nakuha kong value ng D ay gagamitin ko dito sa pangalawa. Okay, so ko makukuha ko ng X. So parang ganito, no? Ang LU, halos kapareho siya ng naive Gauss, kaya lang dito, ang ginawa ko sa A, in-split ko sa dalawa. Ginawa kong upper, ginawa kong lower. Okay, saan ko makuha yon, no? Saan ko makukuha? Okay? Saan ko makukuha yung aking L at D? Ang aking L, mapapansin nyo dito, no? Yan yung mga element kung saan tayo nag-eliminate. For example, di ba para ma-eliminate si, let's say for example, si A21, ang mumultiply ko sa kanya ay A21 divided by A11. Tama ba? Para ma-eliminate ko si A31, mumultiply ko siya ng A31 multiplied by A11. Okay? So, di ba ganun siya? Okay? So, ang L is composed ng mga eliminating factor. Okay? Ng naive Gauss. Sabi ko nga, doon pa rin siya nakuha. On the other hand, yung U, okay, yan yung resulta, di ba yan yung pinaka-last step ng naive Gauss, yung itsura niya, upper triangular matrix. Yan yung itsura niya. Di ba? Yan yung element ng A pag yan ay na-reduce na sa upper triangular matrix according kay naive Gauss. So, ang property niya, yung L multiplied by U, dapat ang kalalabasan niyan yung original na matrix na A. Okay, let me repeat. Yung L, pag minultiply yan ng U, dapat ang kalalabasan niya yung original na coefficient matrix A. Okay. Ayan, so nandito na rin yung step by step niyan, no? Okay, dito ko rin discuss ano yung mas maganda, naive Gauss or LU. No, dito ko siya di-discuss. Okay, inverse of a matrix naman, no? Okay, ang idea kasi ng inverse of a matrix ay I'm sure, no? Kung pagtungtong nyo ng kanyo, pagtungtong nyo na ng higher yun, magagamit nyo to, no? Okay, ang idea kasi niyan, di ba?
ang A inverse multiplied by A is the I or the identity matrix. Obviously, kasi A divided by A is 1. Okay. So, in order for us to determine the unknown of X, at alam naman natin na hindi pwedeng i-divide yung B sa A dahil wala tayong divide. Hindi tayo pwedeng kumuha ng quotient pag tayo ay nagme-matrix. Ang pwede lang natin kunin yung product. So therefore, B, instead na i-divide natin ng A, i-multiply natin siya ng kanyang equivalent na inverse. So yun ang ituturo ko dito sa part ng module na yan. Okay. Paano kumuha ng tinatawag na inverse? Yan. Okay, and the last part, okay, is the factorization or decomposition. Okay, yung decomposition naman daw, okay, yung A natin o yung ating coefficient A ay gagawin lang natin siyang upper triangular matrix at mumultiply natin siya sa U. Mapapansin nyo, yan yung property ng kanyang A. So, ang identity ng Cholesky is yung pag yung upper triangular matrix, which is by the way, yun yung pinaka last step ng Navier-Stokes, yung kanyang transpose, pag multiply mo sa kanyang U, ang resulta niya, A. Okay, dito ko siya i-prove dito sa part na to, no? Okay? At paano siya ginagamit? Okay. So far, yun ang pag-aaralan nyo for this week, no? Yung remaining 6 methods ng pagkuha ng mga unknowns using the direct or non-iterative method. Okay. So nandito yung mga ko, no? Yung dito yung mga sample problems ko. Okay, dito ko naman siya discuss ng isa-isa. Okay. Yung mga playlist, nandito naman na, no? Ipi-play nyo lang yan pag-aaralan ninyo. Okay? Sige. Okay, so far ba may tanong? May tanong so far? May tanong so far? Wala naman po. Okay, how about yung iba? May tanong? May, yung iba may tanong? Wala po. Wala Okay. po. Kung wala nang tanong, syempre tapos na tayo sa first part ng linear system. I-assign ko na sa inyo yung group machine activity 4, which is the non-iterative method. So nandito na lahat ng activity nyo, pakicheck nyo na lang ha. Okay, i-assign ko na to para kay 3, 4. Ayan, ang deadline ay next week, November 12. I-assign ko na to. Okay, same instruction. I-upload nyo pa rin sa Google Drive. Okay, at ito naman para kay 3-1. Okay, pakicheck nyo na lang ha. Okay, at pakicheck nyo yung instruction. Okay, sige. So far ba may tanong? May tanong so far? Wala po, sir. May tanong so far? Wala naman po. Wala po, sir. Sana tanong, mag-check lang ako ng attendance. Okay? Okay, 3-1 muna. Chelsea, nandito. Chelsea po, present. Trisha, Present po. Sanford, Present po, sir. Celine, Present po. Patrick, Present, sir. Andre, Present po, sir. Justin, Present po, sir. Ashley, Billion, Irby, Present po, sir. Jay, Present po, sir. Leah, Present po. Jem, Present po. Ewin, Present po. Natasha, Sir, present po. Magkasama po kami. Devon, Eliza, Present po. Austin, Present po. Maria Francesca, Present po. Dan Lloyd, Present po. Angelica, Maris, Present po. Tom Rico, Janelle, Present po, sir. Present po. Mercy,
Good afternoon po, sir. Ayan po yung friend ko po na may medical certificate. Sino to? Sino man nagsasalita? Selmira po, sir. Okay, okay. Sige. Joshua, Present po. Rowan, Present po. Rochelle, Present po. Eya, Present po. Hazel, Present po. Dan, Remly, Present po. Albert, Lim, Kit Lopena, Jovic Maatubang, Present po. Jan Andre, Present po. Tia Monica, Present po. Lief, Radley, Present po. Jody, Present po. Dan Marvic, Sir, Dan present po. Resty, Present po. Tan, Present po. Kaela, Present po. Arvin, Palomeras, Present po. Jeremiah, Present po. Ren, Present po. Francis Pueblo, Present po. Serena, Present po. Ed, Michelle Ray, Present po. Miel, Present po. Paul Rolion, Nicole Rolion, Christian Rosero, Present po, sir. Jamie, Salvagon, Almira, Present po. Mar, Present po, sir. Oni, Present po, sir. Olan, Present po, sir. Aril Tawat, Maria Monica, Present po. Allen Wenceslao, Present po, sir. Allen Jasper Wenceslao, Present po, sir. 3, 4, Jordan, Present po, sir. RJ, Present po, sir. Cyrus, Present po, sir. Ascent, Present po. Abigail, Present, sir. Ayan, Present po, sir. Prince Emmanuel Caliano, Present po. Mary Justin, Present po. Son, Present po. Owald, Present po. Arl, Felizardo, Present, sir. Jesus, Present po. Tessie, Present po. Ika, Present po. Araya, May, Present po. Jasmine Paras, Hayajin, Present po. Asrara, Present po. Ella, Ana Jane, Present po. Lowash, Present po. Grace, Present po. Paul Adrian, Present po, sir. Carl Vincent Tomanda. Present po, sir. Okay. So, kung wala nang tanong, okay, next week, tatapusin na natin. No, okay. Sir, excuse me po. Ano yun? Present po si Jasmine Paras. Jasmine Paras. Naglalag down po siya. Okay, so next week, tatapusin na natin. Di nga sir. Present po ako. Para naglalag lang. Okay, sige. Billion din po, sir. Lupay na rin po, sir. Sige, di ko kasi nakikita yung mga chat nyo. No? Next time, mag-open agad kayo ng mic. Okay? At pakasaba yung pangalan nyo, hindi ko nakikilala yung boses nyo. Okay. Okay, so next week, tatapusin natin discussion natin kay Module 3 in which pag-aaralan natin yung iterative or
non-direct way or indirect way of solving linear system. Next week yun, no? Okay, as we conclude our midterm period. Okay, so may tanong? May tanong? Concern? Okay, kung wala nang tanong, okay, thank you again for attending our lesson for this week. Okay, and bago tayo mag-end, paki-open saglit yung mga camera. Lahat na nandito, paki-open saglit lahat ng camera para sa ating documentation. Paki-open saglit lahat ng camera.